Posible ngayong Abril o sa Mayo, kakasuhan ang plunder ng Office of the Ombudsman sila dating Senate President Jesus Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa pagtanggap umano nila ng kickback sa flood control projects. Wala pang reaksyon si Escudero. Ang kampo naman ni Romualdez tiwala raw na mareresolba ang issue batay sa due process at hindi anila sa pamagitan ng politika o espekulasyon. May unang balita si Rafi Tima. Bumuhos sa mga kalsada ang galit ng taong bayan nang maisiwalat ang tungkol sa umano'y mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Inanunsyo ng Office of the Ombudsman na dalawang dating leader ng Kongreso ang nakatakda nilang kasuhan. Sina dating Senate President Jesus Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga maanumalya umunong flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang hindi bababa sa 50 milyon pesos. Non-bailable ito kapag malakas ang evidence of guilt at sa ilalim ng Anti-Plunder Act ay may parusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa pagtataya ni Rimulya, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Ayon sa kampo ni Romualdez, handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa raw silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanyang mismong nilagdaan na itutuloy lamang ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang sa ngayon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Tiwala raw silang mareresolba ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon na nakinabang siya sa kickback sa flood control projects. Bukod kina Escudero at Romualdez, marami pa raw ang madadamay kabilang ang mga nasa ekotibo dahil ang inihahanda nilang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Office of the Ombudsman sa taong 2024 at 2025 pero hindi raw malayong aabot ang kanilang investigasyon hanggang sa nakaraang administrasyon. It can go back to as far as the time of Speaker Velasco. Kaugnay ng kanilang isinasagawang paghahanda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakda raw isabpina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista at mga opisyal ng Kamara. Babala ni Rimulya, huwag daw sanang ulitin ng Secretary General ng Kamara na tanggihan ang kanilang sabpina tulad ng ginawa nito sa paghingi nila ng SALN ng opisyal nilang kinilalang si Sofonias Gabonada. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General at ito po tungkol sa mga plunder cases din. Banta ni Rimulya, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging SALN ngayong linggo, ay ipasususpindi niya sa pwesto si House Secretary General Cheloy Garafil. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Dagdag na Rimulya, I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. sa kasalukuyan sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico ang pinakamalalaking pangalan ng mga public official na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Sa pahayag ni House Secretary General Cheloy Garafil, sinabi niyang wala silang intensyon na magpakita ng pagkawalang galang sa Office of the Ombudsman. Hindi rin daw sila umiiwas sa pagtugon sa Ombudsman. Pinoproseso raw nila mga komunikasyon na ipinapadala sa Kamara na batay sa mga patakaran. Asikasuhin daw nila ito ng naayon sa mga tuntunin at ng may paggalang sa institusyon.